Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Veritas. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa aking bagong YouTube channel na ito na Veritas, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa aking bagong Meta or Facebook page na Veritas, follow na po kayo. Pumipili po ako ng magandang topic dito, dinidiscuss ko po dito. Hindi ko pa po ito nadi-discuss sa iba kong social media platforms. Ngayon, ang topic ko, gumawa na naman ng eksena kanina sa Senado si Marcoleta tungkol kay Rimulya. Ha? Anong eksena ito? Anong eksena? Ayan, mga kabunyog, si Marcoleta, nakasalang kasi kanina sa pagdinig ng Senado yung budget ng ombudsman. Siyempre, nandun si Ombudsman Boyeng Rimulya, pero pagdating na kasi sa plenary, hindi naman nagsasalita na doon yung head o yung representative ng ahensya na isinasalang ang budget tulad ng ombudsman. Plenary na ito hindi na ito yung committee hearing. Kung hearing pa lang ng budget doon sa committee level, tinatanong pa at nakakapagsalita pa, halimbawa, yung ombudsman mismo, kung ang nakasalang na budget ay ombudsman. Dito hindi. Hindi kasi plenary na ito. Ngayon, ginamit ni Marcoleta yung pagkakataon na yon na nakasalang pinag-uusapan ang budget ng ombudsman para singilin si Ombudsman Boyeng Rimulya. Una, tungkol doon sa issue ng bend the law. Bending the law. Kasi tungkol yan doon sa nung may isang pagdinig sa Senado noon sa sa Blue Ribbon yata yon nang si Erwin Tulfo tinanong si Boyeng Rimulya. Doon nabanggit ni Boyeng Rimulya doon, minsan kailangan din daw i-bend ang law. Masyadong masyadong binibigyan ng pansin ni Marcoleta yun. Hanggang ngayon, dati na niyang niraise yung issue na yan, na mali daw yung sinabi ni Rimulya na bend the law. Hindi raw dapat binibend ang law. Dapat daw istrikto itong pinapatupad. Ganon din naman talaga ang ibig sabihin ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Ano niya lang naman yung bend the law. Hindi naman talaga ang ibig sabihin na kailangan mong suwayin o baliin or baluktutin ang batas. Hindi yun. Kaya lang, talagang makulit din itong si Marcoleta, ginagawing napakalaking issue yun. O ngayon, sa pagdinig kanina ng Senado sa plenary, kung saan nakasalang ang budget ng ombudsman, gustong pahirapan ni Marcoleta, yung ombudsman, kahirapan yung budget nito. Gusto niya mag-apologize mag-public apology si Rimulya, si Ombudsman Rimulya, mag-apologize ito publicly. Aminin ito at humingi ito ng apology sa publiko na mali yung kanyang sinabi na binibend na pwedeng i-bend ang law. Dapat daw hindi ibinibend ang law. Dapat tinutupad ito, pinapasunod ito ng mahigpit, lalo na't ombudsman siya. Kaya lang, hindi naman nagkaroon ng confrontation, sinuspend muna yung rules, nag-usap-usap, ang nagpe-preside kasi noon si Risa Hontiveros, so nag-usap-usap si Risa Hontiveros, si Senate President Soto, tapos ang ang nag-i-sponsor ng budget ng ombudsman si Win Gatchalian. So nandoon, nag-usap-usap sila. Nag-join din sa usapan si Lacson. Ay kumain pa ng oras, naabala yung session, tapos syempre nakakuha ng atensyon yon, kaya nga agaw eksena. Kaya nga gumawa na naman ng eksena si Marcoleta kanina. Sa ganun lang na issue, masyado niyang pinalaki. Gusto niya mag-public apology si Ombudsman Boyeng Rimulya. Pero siyempre, hindi naman maganda yon na mag-a-apology. Kasi
Ombudsman 'yun kapag ano mo, kapag pa-public apologyhon mo, pagpa-public apology siya, ombudsman. Kumbaga nakakaano 'yun sa kanyang tanggapan, sa kanyang opisina, sa kanyang posisyon. Kaya hindi rin siya pinagbigyan ng mga kapwa niya senador. Ah, yung mga kapwa niya senador, hindi pinagbigyan yung ano, masyado naman kasing ano 'yun, eh, parang nag-i-ego trip. Parang nag-i-ego trip, oh. Kaya sa bandang huli hindi pinagbigyan yung motion niya na mag-apologize, publicly si Ombudsman Rimulya. Hmm. Pinaliwanag na lang ni Gatchalian bilang sponsor ng budget ng ombudsman na hindi naman gano'n talaga ang ibig sabihin ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero sabi ni Risa Hontiveros bilang presiding officer ng panahon na 'yon, hindi nila pagbibigyan yung kasi sa totoo lang ang ombudsman ay independent. Ang ombudsman ay makapangyarihang pwesto. Hindi mo pwedeng pahiyain 'yan sa ganyan na parang magpa-public apology ka. Oh, ito namang si Marcoleta kasi, akala mo naman, ang sabi pa kasi ni Marcoleta, dapat daw kasi mali daw yung kaisipan na binibend ang law. Dapat daw ang law ay sundin. Gaano man ito ka kinote niya pa yung Duralex sed lex, the law may be harsh but that is the law. Ibig sabihin, kahit ang batas, malupit yung batas na yan, dahil batas yan, ipasunod mo yan. Huwag mo yang ibibend. O, ganun yung sinasabi niya. Pero ang totoo, bakit nung panahon ba ni Duterte? Ang ginawa nga nila Duterte, ang ginawa ng administrasyon na sinusuportahan ni Marcoleta, extrajudicial killings nga eh. Ibig sabihin, wala nang mga due process, pinatay na lang ang mga tao. Yung sinasabi nila na nasa narcolist, yung mga nasa listahan ng di umano'y involved sa illegal na droga, pinagpapatay na lang. Oh, yun hindi lang yung bend ng law, talagang wala nang batas. Oh, tapos yun, sinusuportahan nila yung ganun. Sa tingin nila tama yun, okay lang yun. Samantalang ito ngang mga ginagawa ni Boying Rimulya, mahirap tong trabaho niya. Talagang niya, makikita mo naman yung kanyang determinasyon, dedikasyon. Ang hirap ng trabahong ginagawa ni Ombudsman Boying Rimulya. Oh, tapos ngayon, sinusunod nga ni Boying Rimulya ang batas eh. Kaya nga marami na ang nagko-comment, ang tagal-tagal naman ng na yan, prosesong dinadaanan ng ombudsman, hanggang ngayon wala pa ring nakukulong. Oh, bakit? Dahil sinusunod niya ang batas. Samantalang nung panahon ni Duterte, walang batas-batas. Ano nga si Duterte? Anong mga sinasabi ni Duterte? Oh, pilitin yung manlaban. Oh, 'di ba? Openly sinasabi niya ni Duterte. O bakit 'yon hindi nakita ni Marcoleta na mali 'yon? Oh, pero ito ngayon kay Rimulya pinag-iinitan niya. Anong tawag diyan? Ang standard niya, hindi siya consistent eh. Pagdating dito kay Boying pinag-iinitan niya. Sa termino lang na ginamit na bend the law. O samantalang si Duterte hindi lang bend the law, break the law. Talagang walang batas na sinunod. Wala nang due process. Pero wala siya, tahimik siya noon. Oh. Kaya napakaano itong ito ni Marcoleta. Ang isa pang issue doon na nire-raise ni Marcoleta sa pagdinig kanina ng Senado, yung tungkol na naman doon sa issue ni Diskaya. Yung kay Diskaya na naman mga kabunyog, mga kababayan. Kaya na naman, sabi na naman inulit na naman ni Marcoleta, ni-raise na naman yung issue na yun kay Diskaya, kay Rimulya. Sa pagdinig kanina ng plenary ng Senado, kung saan nakasalang yung budget ng ombudsman, ni-raise na naman ni issue
Pinagpa-public apology na naman ni Marcoleta si Remulla dahil doon sa issue ng witness protection program ni Diskaya. Ay di ba laging ang kulit-kulit na ni Marcoleta sa issue na yan? Hindi natin alam ano ba siya, abogado siya ni Diskaya? Or ano ba talagang ano nila, usapan nila ni Diskaya? Parang ang lalim naman ng usapan na yan, wala nang katapusan yan. Sa tuwi-tuwi na nire-raise niya yung issue na yan. Nire-raise niya yung issue na yan na ano na yung tungkol daw kay kay Diskaya. Kanina kasi tinanong na naman ni Marcoleta. Pwede ba mag-public apology ang ombudsman doon sa sinabi niya na required ang restitution o pagbabalik ng nakaw na yaman bago ma-grant ang application sa witness protection program? Kasi wala naman sa batas 'yon. Kaya lang sinasabi niya bend the law, parang hindi mo sinusunod yung batas. Pwede bang mag-public apology ang ombudsman tungkol doon? Ganun na naman yung gusto niya mag-public apology sa issue lang na yun. Sa issue lang na yun. Ay tinitindigan ng ombudsman na tama yung ginagawa niya, tama yung policy niya na kailangan munang ibalik ang ninakaw na yaman bago aprubahan ang witness protection program application ng isang akusado na gustong maging ma-admit sa witness protection program ng gobyerno. Yun yung kanyang yan yung kanyang interpretation ng batas di irespeto nun dapat ni Marcoleta yun. Bakit niya public apology gusto niya mag-public apology ang ombudsman kasi nung Secretary of Justice pa daw ito, mali daw yung ganun. Yun yung interpretation niya na mali yun. Kapangyarihan din niya ng Secretary of Justice pa si Boying Remulla kung ano ang tingin niya. Siya naman ang nag-i-implement bilang Secretary of Justice pa siya noon, siya ang nag-i-implement ng batas na yan tungkol sa witness protection program. Dapat nirespeto niya yan. Kaya lang ang gusto ni Marcoleta mag-public apology. So hindi nag-public apology si Remulla. Nagkaroon ng konfrontasyon, na-suspend yung rules, nag-aagaw eksena na naman. Naabala yung plenary kanina tungkol sa budget ng ombudsman dahil lang sa pagpipilit ni Marcoleta ng gusto niya. Masyado ng napaka-arrogante na ni Marcoleta ng kung anong gusto niya, talagang gusto niya siya ang masunod. Saka buti na lang na si Boying Remulla hindi rin siya susunod, hindi siya kasi nakakahiya sa kanyang katayuan bilang ombudsman, magpa-public apology ka. Napaka-makapangyarihan ng opisina mo. Para kailangan irespeto yung independence ng ombudsman. Kung sa tingin ni Remulla, ganun yung tama, niya yun? Yun yung gagawin niya at papanindigan niya yun. Kaya lang, yun na nga hindi natin maintindihan bakit itong si Marcoleta parang napaka sa kanya yung Diskaya na yan. Lagi na lang, hindi nyo ba napapansin? Na lagi na lang, pag may pagkakataon, i-raise niya yung issue na yan tungkol kay Diskaya. Hindi lang kay Remulla. Kahit doon sa Prosecutor General ng DOJ, si Padulyon, ni-raise niya na naman yung issue na yan tungkol kay Diskaya. Kahit yung pagdinig nung September 25, tinanong na naman, ano bang status nung application nila ng mag-asawang Diskaya? Pinagpapaliwanag na naman yung kinatawan ng DOJ doon sa pagdinig na yun. Tungkol na naman kay Diskaya. Bakit daw hindi pa na-apruban? Saan daw ba nakalagay sa batas na kailangan mo ng restitution o pagbabalik ng nakaw ng pinaniniwalaang nakaw na yaman? Napakalinaw naman nung nabara nga siya doon ng sagot ng Prosecutor General ni Padulyon. Hindi po namin priority na i-process yung application niyan
Kasi hindi naman ay 'di ba sabi ng mag-asawang Diskaya hindi na sila interesado, ayaw na nilang mag-cooperate. Oh, totoo naman 'yun, eh. 'Yun yung sabi nila, eh, ayaw na nilang mag-cooperate. Oh, tapos ngayon ikukulit na ano, bakit daw hindi pa napaaprubahan yung application sa Witness Protection Program. Ay, sabi ng DOJ, akala kasi namin hindi naman sila interesado na kasi sabi nila hindi na sila magko-cooperate, eh. O, 'di napahiya ngayon yung mag-asawang Diskaya, nabara din si Marcoleta. O yung mag-asawang tapos ang naano pa sila dun, tinanong yung mga yung kinatawan ng DOJ, "Ano na po bang status nung kila dating DPWH Yusek Bernardo?" "Ay ano na po yun, okey na, admitted na sila, provisionally admitted na sila sa Witness Protection Program." O yun, lalong napahiya, nainggit ngayon yung mag-asawang Diskaya. Eh, sumusunod kasi sila kay Marcoleta, eh. Sumusunod sila kay Marcoleta. Wala naman yun, eh. Oh, kaya ano ito, ang nangyari dito napahiya yung mag-asawang Diskaya. Nasupalpal din si Marcoleta dun. O ngayon na naman, dito na naman, inulit niya na naman sa pagdinig ng Senado tungkol sa budget ng Ombudsman. Diskaya na naman ang issue. At ang issue na naman, bakit daw ginagawang requirement yung restitution? Ang tagal na niyan. Paulit-ulit na si Marcoleta niyan. Parang abogado na siya ng mga Diskaya. Oh, parang hindi nga parang, eh. Lampas ang ginagawa niyang 'yan, higit pa sa ginagawa ng abogado, eh. Ha? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo.